Good evening sa inyong lahat. Alright guys, now it's your time to ask some questions about your business. Sir, men in uniform, ako assigned sa malayo. I put up a business managed by my partner. However, my partner is a teacher. Kaya di niya matutukan, in short, natunaw yung negosyo. Mga 3 times na. Pero I never give up. Any advice po sa ganitong situation para mas lalo pa siyang huminit sa business? Okay. If hindi pa talaga, hindi pa well established yung negosyo, ako I suggest, take time na i-observe nyo muna ano yung mangyayari sa mga susunod na buwan. Para sa ganon, i-monitor muna natin kung talagang nagme-make profit na tayo, nagiging consistent na tayo, na kumikita yung negosyo natin. Kasi ang hirap po na mag-expand ka ng negosyo, pero alam mo sa puso mo na nahihirapan pa talagang pakitain yung negosyo. So, ako suggestion ko po talaga, make it profitable muna. So, pag profitable na siya, halimbawa in a few months or in a year, kumikita, maganda naman, that's the time you expand the business. Now, in particular, ano yung po pwede nyong i-expand dyan sa dalawang negosyo nyo? Pwede ho kayong gumawa ng konsepto ng food cart franchising. That's in the future. Kung ano man ang tinda ninyo, siomai man yan, milk tea man yan, shawarma, tapsilog, o kung ano man yan, gawan ninyo na magandang peg, magandang image, magandang konsepto. Yan, eventually, pwede nyo pong ipa-franchise yan. So sa franchising po, na i-duplicate mo yung sarili mo, nagiging visible ka sa iba't ibang area, and at the same time, marami kang nasusuplayan ng produkto. So, ibig sabihin, nakakapag-leverage ka. Na habang nagtitinda sila, kumikita ka sa supplies, pagdating sa other location mo, and then of course, pagdating doon sa franchising. So, kikita po kayo doon. Okay? Same principle na kagaya ng tinuturo ko. Importante po talaga is yung ma-duplicate or ma-leverage natin yung asset ng ibang tao. Paano natin magagawa yun? Through franchising. Sir, how to transfer from DTI to corporate? Okay, what to do with my existing DTI? Terminate or create new one? Which is better? Kung meron po kayong business permit, meron kayong City Hall, may business permit po kayo, nakapag-operate po kayo, kailangan nyo pong i-terminate yung negosyo ninyo. Kasi hindi po pwedeng mag-doble-doble yan. Bakit? May penalty po yan. Ako naranasan ko yan. Dati meron akong DTI doon sa isang pwesto ko ng negosyo, tapos hindi ko siya clinose. So pinalitan lang namin ng pangalan. May business permit po yun, may resibo, kompleto. Now after a while, what actually happened is, nag-penalty po ako sa DTI ng 80,000 pesos. So ayoko pong mangyari sa inyo yon. So kung magpapalit po kayo ng pangalan, magpapalit kayo ng DTI, i-terminate nyo po para hindi po kayo mag-penalty ng pagkalaki-laki. Sir, ano unang gagawin pag magtatayo ng business? May budget na at malalim yung plano kung paano mag-ooperate. I-priority nyo po sa plano yung feasibility study or yung costing ng produkto ninyo. So pag nakita na ninyo na maganda ang kita dun sa bubuuin ninyong negosyo, ako ay suggest yung ibang plano, ipagpaliban nyo na, buksan nyo na yung negosyo. So kung may naisip ka naman ng pangalan, may naisip ka na konsepto, may naisip ka na design, might as well, umpisahan nyo na yung negosyo na yan. Kasi yan nga yung sinasabi ko na nagkakaproblema sa maraming tao. Yung analysis by paralysis. Sobrang daming plano, ang daming delay na nangyari, hindi na nabuksan yung negosyo. O dahil hindi na nabuksan yung negosyo, hanggang ngayon nag-iisip pa rin. Imbes na kumikita siya, ang nangyari, hindi pa siya kumikita. Hanggang ngayon nag-iisip pa rin siya. So sana, if 80% gain yung nakikita mo sa negosyo and 20% risk, ako suggest, buksan mo na yan. Umpisahan mo na yan. Kasi it's either may gumawang iba niyan, may makaisip na iba niyan, yung negosyo na yan, baka maunahan ka pa. At paminsan ang masakit pa niyan, supposedly bubuksan mo dahil may gumawang iba, sila pa yung naging successful instead na ikaw. So ako, sinasuggest ko talaga, hawakan nyo lang po yung calculator ninyo. Kikita naman, profitable naman, nakita mo, nagkanda ka ng market study, feasibility study, maganda naman yung magiging location mo. Do it. Yung iba kasi daming komplikadong planong ginagawa eh. Kaya tumatagal. Kaya nadidelay. Kaya walang nauumpisahan. So sana po nakatulong. Coach, meron po akong online business. Corn grits, bigas, mais. Okay naman po ang benta. Need ko lang sana i-boost like my video sa social media or TikTok. Problem is wala akong kakilalang magaling sa paggawa ng video. Instead na humanap ka pa na mag-e-edit ng video, yung negosyo naman natin is abundant yung sources. Kaysa nagkakaroon ka ng delay sa paghahanap ng editor, ito suggestion ko, i-YouTube nyo po yan. Mag-aral po kayo ng simple
simple video editing tool na sobrang dali. Yung CapCut. Mag-aral po kayo niyan. Hanap po kayo sa YouTube how to use CapCut editing tool. Bukod dyan, Filmora, ano pa? KineMaster. So yan lang po yung mga simple editing tool. Hindi nyo kailangan ng videographer, hindi nyo kailangan SLR. Ang kailangan nyo lang is cellphone lang. Makakapag-edit po kayo. Madali lang po yan. Importante lang talaga may maumpisahan po kayo. Sir Raymond, paano papalakasin ang more clients as freelancer hair and makeup artist? Baka po meron kayo suggestion. Thanks po. Ito po yan. Kung freelancer po kayo ng hair and makeup artist, simple lang po yan. Gawa po kayo ng page. Yung mga previous clients ninyo, i-showcase nyo po yan doon sa inyong page. Mga ginawa ninyo ng buhok, minakapan ninyo, i-post nyo po siya. Tapos, ang unang-unang gagawin nyo po, kaysa mag-advertise po kayo sa Facebook o gagastos po kayo, ang unang-unang gagawin nyo po, i-message nyo po lahat ng mga kakilala kaibigan ninyo na pwede ninyong gawing model. So, gawa po kayo ng model, libreng services ba? Pero, in exchange, videohan nyo sila. Iko-cover nyo yung mangyayari. So, po pwedeng Facebook Live yan, pwede rin naka-stationary shoot yan, tapos i-edit nyo po. Tapos ipopost nyo po yan sa social media. Consistency is the name of the game. If you are consistent, you will be sustainable. Sir, okay lang ba ang renovate now, pay installment to 1 year? Fair ba na mag-supply ako ng interest? Kasi ganito po yan. Kung nasa construction business po kayo, tapos ipapautang nyo po yung mga materials, mga supplies po ninyo sa kliyente ninyo nagpapagawa ng bahay or kaya nagpapagawa ng store. Remember, expense po nila yan. So, most probably, kaya sila mangungutang kasi wala na silang budget. So, kumbaga para sa akin, 100% sure po, mahihirapan kayong maningil. Kasi bakit? Maaaring yun na yung last money nila, inubos nila dun eh. Kung commercial space, paano kung hindi kumita yan? Kung bahay yan, siguradong walang balik yan. Diba? Kaya ako suggestion ko, kung construction po yung negosyo nyo, yung sa mga supplies, cash basis po tayo. Wag na ho kayo magpautang. Kahit mag-apply po kayo ng interest, lalong hindi rin makakabayad yan kasi expense nga yung pinaggastusan nila bahay. Sir, may question po ako. Gusto ko talagang maging content creator kaso hindi ko sarili recipe ginaya ko lang din sa chef from YouTube. Baka kasi babash ako. Normal lang yung basher kaya just do it. Ganito ho yan. Kapag kayo ho ay binash, nakapag-gain kayo ng engagement pa rin. At least may nag-view pa rin sa'yo. May nanood pa rin sa'yo. Kumbaga, that's the bottom line eh. May nanonood sa'yo. So para sa akin, kung may gagayahin po kayo, gayahin nyo lang. Kagaya ng sinabi ko sa isa sa mga content ko, pag ginaya mo, siguraduhin mo mas gagalingan mo. Improve mo yung plating siguro kung food vlog yan. Improve mo siguro yung setup mo. Something na pagandahin mo, bigyan mo talaga ng effort. When you do something, bigay mo yung best mo. Hindi po pwedeng average ka lang or mediocre ka lang. Business ko is LV bags, Rolex, all authentic and lahat po kaya kong ibenta. How to be more focused and dumami pa yung client. Ang tawag po dito is targeted dapat ang market natin. Why? Nagbebenta po siya ng something that is luxury at the same time investment. Konti lang po yung nakakaintindi niyan. Ang tanong niya, how to be more focused para dumami pa yung client. Simple lang po. Makakapag-focus lang po kayo kapag marami kayong benta. Paano dadami ang benta natin? Pagpunta po kayo sa Instagram. Bakit sa IG? Karamihan po kasi ng nasa IG or marami sa IG ang talagang may pera. Ang hinahanap nila yung luxury. Ang hinahanap nila yung something na pwede nilang i-post everyday. Igawa nilang OOTD. So yung mga ganyan. Marami pa rin bang bumibili ng LV bag at ng Rolex na mga item? Ito po yung sagot. Marami pa rin po. Okay? Ngayon, the question is, bakit sila bumibili? I will explain to you in a brief manner what I call value versus price. Kung bibili po tayo ng item sa marketplace ng halagang 5,000 pesos na relo. Walang brand, walang tatak, pero maganda yung style niya. So, valued 5,000 pesos. Versus, bibili po tayo ng authentic na Rolex na nagkakahalaga ng 500,000. Kung titignan nyo po, sayang ang pera ko sa 500,000 na relo. E di yung tigpa 5,000 na lang ang bibiling ko. Ito po yung gusto kong maintindihan po ninyo. Bakit marami pa rin bumibili ng Louis Vuitton? It's not because of the price. Because the item itself, may karakteristik po sila na nag-i-increase ang value nila o yung halaga nila. So kung tatanungin nyo po ako, mas practical na bilhin si Rolex. Bakit? Kahit 500,000 siya, pwedeng 1 year, 2 years, 3 years, 10 years from now, mas tumaas pa yung value ni Rolex na 500,000. Compared dun sa mabibili kong tigli 5,000 lang, na after a year, magpapalit na ulit ako ng relo. Yung 5,000 pesos ko, every year, nawawala siya. Kumpara doon sa Rolex na 500,000, pero
yung value niya tumataas pa. Nagiget nyo po yung point. So whenever we will buy something, especially malaking halaga po yan, we make sure na yung bibilin po natin is may value. Kagaya po ng ganito, bibili ako ng sasakyan. For example, ako bibili po ako ng sasakyan. Currently, ang sasakyan ko po is BMW. Nabili ko po itong BMW at 1.4 million. Bakit mura mo lang nabili, Sir RDR, yung BMW mo? Kasi nabili ko po yung BMW ko way back 3 years ago na second hand. So kapag binili ko po siya ng brand new, ang halaga ng sasakyan ko nasa 2.9 to 3 million. Ngayon, kung ako po ay bibili ng brand new sasakyan sa halagang 1.4 million, ang mabibili ko pong sasakyan most probably is Toyota Rush or Mitsubishi sedan, mga Lancer siguro. Fortuner, kulang po yung 1.4 million natin. 2 million ang Fortuner ngayon. Ano hong ibig sabihin? Yung perceived value ng sasakyan ko, kahit parehas na presyo, di hamak po na mas mataas ang value ng BMW kaysa ho dun sa Mitsubishi Expander or sa Toyota Cross. Kaya po ako, ugali ko, hindi ako bumibili po talaga ng brand new. Kasi bakit? Automatically, pagbili ko, depreciated kagad ng 30% yung sasakyan. Kaya ako, mas prefer ko bumili ng second hand. Okay lang yan. At least, naka-BMW pa rin ako. Pag bibili po kayo ng item, lagi kayong titingin sa value. Is it a good investment na bumili ng LV? Is it a good investment na bumili ng Rolex? Kung kayo ho ay may pera, tumataas na yung value nyo sa sarili ninyo dahil kayo po ay may ayos na relo, maayos na bag. At hindi pa basta-basta bumababa ang presyo niyan, yung mga items na yan. Yung iba akala nila maluho lang sila. Pero yung iba talaga, ginagamit yung mga item na yun for investment. Kasi yung value niya nga tumataas. Ano po ang suggestion ko, guys? Kung magninegosyo po kayo, you make sure na mapataas nyo po yung valuation or yung value ng negosyo nyo. How you actually do that is you really have to expand eventually. Yun po yung way para mapataas natin yung value ng negosyo natin. That's the way. Walang ibang paraan. Kasi pag visible ka sa maraming area, tumataas yung valuation ng negosyo mo. And that's the reason why pinapaulit-ulit ko po sa inyo, do the process, expand nyo po siya in the future, and eventually, pag tumaas yung value niyan, yun po yung sikreto ng pagyaman na ninyo. Worth it po ba mag-buy and sell ng lupa? Ganito po yan. Pagka kayo po ay magbebenta po ng mga property, magtatanong po kayo sa City Assessor's Office kung tama po yung presyo per square meter nung binibili ninyong property. Ngayon, kapag ka ilo-loan nyo po sa bangko, yung property na yan, dahil may income naman po siya, simple lang po ang formula niyan. Kailangan po lumabas na 10 years, dapat sa'yo na yung lupa at hindi ka naglabas ng pera na nanggagaling doon sa inutang mo sa bangko. Karamihan na kasi nang bumibili ng lupa, ganito, diskarte. May puhunan sila, for example, 5 million. Ang lupa is 10 million. Uutangin nila yung 5 million kasi may renta naman itong, for example, 50,000 monthly. Diba? So, kumikita siya 50K monthly. So, computein mo na kagad. Yung inutang mong 5 million, dapat mababawi mo to in less than 5 years or 10 years the most doon sa upa ng tenant doon sa property na yun. So, okay na okay po mag-buy and sell ng lupa. Kasi ang value kasi ng lupa, tumataas pa yan eh. Sir RDR, may mas worse pa sa pandemic ang kakaharapin nating mga negosyante. It's the war bet, Russia and Ukraine. Okay. Para sa akin, it could be worse. Pero ano naman magagawa natin dun sa dalawa? Wala tayong magagawa eh. Kung magkakagera. Kailangan tuloy ang buhay natin. Kung may stress kagad tayo, magkakaroon kaagad tayo ng anxiety, magkakaroon kaagad tayo ng fear. Naku, magkakagera na naman, kawawa naman tayo, baka ganito. Mag-e-expect ka kagad ng ganon as soon as now. Para sa akin, medyo limitahan nyo muna yung panonood ng news. Kasi maniwala po kayo, makaka-apekto sa pang-araw-araw na buhay natin yan. For the meantime, tuloy muna ang buhay. Patapos na yung pandemic eh. Panahon ngayon para kumita tayo. Bago natin intindihin yung Russia, siguro intindihin muna natin yung anak natin, yung pamilya natin. Kailangan makakain araw-araw. So, dun muna. Ngayon, ang tanong, Sir, baka mas worse pa yan. Possible, mas worse pa siya. Pero hanggat hindi dumarating yan, ngayon yung panahon na dapat kumikita tayo. Para kung sakaling dumating yung gera, umabot sa Pilipinas yan, iba yung may ipon ka, iba yung nakapaghanda ka, kaysa na-stress ka lang. So ngayon, alam na natin, nagigera, di ngayon ang panahon para mag-ipon tayo. Ngayon ang panahon para magtrabaho tayo. Diba? Yung gera, ipaubaya na natin sa kanila. Magpasalamat tayo ng marami sa Panginoon at hindi sa atin ang gera. For my last message for tonight, I hope na na-inspire kayo. Marami kayo natutunan. Always be grateful. Always be thankful. Tandaan nyo po, every gising is a blessing. Okay? So with that, see you tomorrow.